Hello again, ganda kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Patuloy nga pong pinag-uusapan ngayon ang ginawang pagsasampan ng kaso ng kapamilya actress na si Miss Kim Soo ng qualified theft labang nga po sa kanyang nakatatandang kapatid na si Miss Lakam Soo. Maging ang abugatong si Jesus Falsis ay naglagpas nga rin po ng kanyang pahayag tungkol nga po sa trending na issue. Sa kanya nga pong FB page ay pinost nga po nito ang kwento niya na matagal na nga po umanong alam ni Miss Kim Soo ang nagaganap na misappropriation ni Miss Lakam sa kanyang pera. Ilang beses daw po sinubukan ng actress na intindihin ang sitwasyon ng kanyang ate ngunit nauwi pa rin ang lahat sa pagsasampa ng paso. Kung matatandaan nyo nga rin po, ina-feature din po natin ito na po ini-reveal ni Christopher Min na nakikita daw po yung nakatatanda kapatid ni Miss Kim Soo na si Miss Lakam Soo na nandoon daw po madalas na nandoon daw po siya sa isa nga pong sikat na kasino. Patuloy nga po ng abogado, they really tried to work it out at nilawakan ni Miss Kim Soo ang paunawa niya sa kanyang ate Lakam. They when reconciled just last month, alleged lahat nga po ito ni Mr. Attorney Falses. Saad pa po niya, nagsimula raw ang lahat noong 2023 na magkasakit ng bacterial meningitis si Miss Lakam, isang malalang sakit na muntik na pong kumitil ng kanyang buhay. Matatandaan natin po na nabalita ito kung saan nakomatos ang ate ni Miss Kim at nasa critical na kondisyon. For several days, she was unable to talk, hear, or see. Her condition was so dire and do not resuscitate. Further was discussed by the medical team with the family. Pinapipirma na nga po si Miss Kim Soo and family ng DNR. But Lakam recover. Her recovery was described as miraculous by her family and the media. She was discharged from the hospital in May 2023 pagpapatuloy pa nga po ng abogado. Nagpost pa nga po si Miss Lakam noon sa kanyang IG kung gaano nga po siya ka-grateful sa pangalawang buhay na iginawad nga po sa kanya. Ngunit hindi ito nagtapos ang pagsubok ng magkapatid at nagsimula na nga po ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nga po nila. Sinabihan kasi ni Miss Kim ang kapatid na magpahinga ito ng isang buwan matapos magkasakit. Ako ang nagagalit sa kanya, minsan umiiyak ako sa sobrang galit ko sa kanya. Pinapangaralan ko siya, matigas ang ulo niya saad nga po na aktres. Ngunit ayaw raw ng ate ni Miss Kim na makulong sa kanilang tahanan. Paliwanag nga na Miss Lakam, I feel yung depression mo. You were sick and you were about to die. Parang hindi pa ako nakaget over. Life is really short kasi we never know what's gonna happen tomorrow. Matapos nga bang pagkakasakit ng ate ni Miss Kim, bukod sa depression ay tila nagyolo na ito sa kanyang buhay. Ayon nga po kay Mr. Attorney Falses, she got hooked into gambling. She was often spotted in Soler or a hotel casino. Yes po, totoo nga po yung naisabi o naibalita nga ni Miss Christopher Min na ating nga po na-feature sa ating channel na ito nga po ay madalas nga po na siya nakikita sa Soler o sa mga iba't ibang casino. Pagpapatuloy pa nga po ni Attorney, Lakam lost hundreds of millions of pesos. Grabe, sobrang laking pera po to. Nakakaawa po talaga ito si Miss Kim Soo kaya hindi po natin siya masisisi kung bakit nga po siya humantong sa pagsampa ng kaso sa sarili nga po niyang kapatid. Kasi nga po, sobrang hirap at pagod nga po ng ginawa ni Miss Kim Soo para guminhawa ang buhay ng kanyang pamilya pero ito lang po yung nangyari. Biruin mo po 100 million pesos po. Laking pera lang po na naipatalo lang po ito sa isang sugal. Or sabihin po natin na madalas na pagsusugal. Ang laking perang to ang daming luha, pagod, hirap na ginawa ni Miss Kim Soo upang makamit niya itong perang to. Matapos nga po malaman ang sitwasyon ay naging maintindihin pa rin nga po si Miss Kim sa nangyayari. Pinilit niya maging okay na ang lahat sa pagitan nila ng ate at sinabihan itong uminto na. It was even reported just last November 5, 2025 that Kim Soo and Lakam have reconciled, sabi pa nga po ng abogado. Ngunit wala raw nagbago matapos ang kanilang pag-aayos at patuloy pa rin pong naapektuhan ang aktres maging ang mga negosyo nito. Kumuha daw ng pera sa Bolt or sa condo, tapos binenta daw yung isang condo without Kim consents. And so Miss Kim Soo was left with no choice but so show her own sister, a woman she described in a tribute post back in 2020 as her number one critic. My number one fan, my superwoman, sabi pa nga po ng abogado. Aniya, ang sitwasyon ni Kim Soo ay masyadong malalim at marami ng perang nawala para gumawa ito ng hakbang para kasuhan nga po ang kapatid.
Nakakasuhan lang ang tao ng qualified theft if the accused is a person that has the full and complete trust of the victim. If the accused was in such a special position to steal easily and massively from the victim. Herla Kam Shu was both the sister and business manager and handler of Miss Kim Shu. She was in the fiduciary relationship. A fiduciary relationship is a bond where a one party must act in the best interest of another party with loyalty, care, and good faith. This relationship is built on trust and confidence, and the fiduciary is obligated to abut conflicts of interest and priorities the beneficiary needs, paliwanag nga po ng abogado. Sabi pa nga po niya ang kaso ni Miss Kim Shu ay isang cautionary tale sa paghahalo ng negosyo at pamilya. Miss Kim Shu lost not hundreds of millions of pesos that she worked hard for, but she also lost a sister. By filing a case, she may not even recover the money, but she will have own sister put behind bars. What a tragedy twice over. There is no right or wrong decision. It's an impossible decision pagkatapos nga po ng abogado. Samantala, base nga po sa opisyal na pahayag ni Miss Kim Shu, ay humihingi nga po siya ng pangunawa at respeto sa mabigat na tinahatahak nga po ng kanilang pamilya. Samantala, hindi mo talaga pwedeng i-please ang lahat ng tao. Kahit nga mabuti ang hangarin mo sa isang tao o bagay, may mga nilalang pa rin nga po sa social media na pilit gagawa nga po ng issue para maintriga ang isang magandang intensyon ng isang kapwa. Iyan na nga po ang mga ginagawa ng mga basher na yon kay Miss Ivana Alawi. Tumatalak na po sila matapos moment trending ang latest vlog nga po ni Miss Ivana kung saan muli itong nagpanggap na isang babaeng buntis at humihingi ng tulong para makapamili ng Good Samaritan na pwede niyang bigyan ng biyaya in return. Sa rami daw po ng followers ni Miss Ivana, agad ito nag-trending sa online world. Actually nga po, marami ang naaliw at natouch nga po sa latest vlog nga po niyon ng aktres. Kasama nga po ang lalaki na ninirahang mag-isa sa kalsada na si Jesus Porabores. Gustong-gusto nga po itong tulungan ni Miss Ivana pero may mga kinonsidera na po na baka hindi magamit ng tama yung pera dahil kilala raw niya sa pag-inom ang nasabing lalaki. Nanahawagan pa nga po si Miss Ivana sa mga kamag-anak ni Jesus sa Bicol. Ngunit iba nga po ang tingin ng mga malisyosyong basher sa ginagawang pagtulong na ito ng actress social media influencer. Inakasuhan nga po nila si Miss Ivana na ginagawa lang daw ito ng actress dahil manhilig daw talaga ang Pinoy sa poverty porn content. Pero ano nga po ba ang poverty porn? Marami nga po ang nagtatanong kung ano po ba talaga ang poverty porn. Ito po nga po ay media na nag-exploit sa kahirapang dinaranas nga po ng mga taong nasa laylayan ng lipunan para makatawag pansin, makakuha ng simpatya o shock value sa audience. The team suggests a biorhythmic or sensationalist use the poverty for entertainment or commercial gain, rather than a genuine attempt of social media commentary. Yan daw po ang ibig sabihin nga po na salita idinidikit nila sa latest vlog nga po ni Miss Ivana. Nung napanood nga po natin ang vlog ni Miss Ivana, naaliw nga po tayo at naiyak kasi ramdam po natin yung magandang intensyon ni Miss Ivana tumulong nga po sa kapwa. Ewan ko na lang po talaga sa mga ibang basher na basta lang po gustong tumalak o magnega lang po o sabihin natin magpapansin sa comment section. Or baka naman po kasi naiinggit lang po ang mga ibang content creators dahil nga po talbog nga po sila ni Miss Ivana Alawi sa mga views. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.